Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin yung mga bago dito sa Cabal Infinite Combo. So kung bagong player ka dito sa game na to, please watch mo tong video para meron kang makuwang idea. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then click nyo yung bell icon para lagi kayong notify. And also don't forget to follow us on Facebook dahil nag-upload din ako doon para maging updated lahat ng followers natin and YouTube subscribers. Sana all. So let's start. So meron lang ako dito mga napansin na bago talaga, no? So 10 10 ito na bago dito sa Cabal Infinite Combo. So number 1 is yung English language. So sa English language, yung iba kasi hindi ko sure, no, kung na-appreciate nila ito, pero kung lalaruin mo yung dating Cabal Thailand, hindi ganito ka-English ang makikita mo. Puro pansit canton, puro noodles. Huwag kayo iiyak. So napakahirap intindihin, no? So bakit ako naglalaro pa rin dito despite of yung noodles na language? Una-una, Thailand ako nag-start. So kahit 30% pa lang doon ay English dati, still naglaro pa rin ako doon and before ilabas itong CBMPH. So dito, isa to sa mga napansin kong bago dahil almost 60% ng game ay English na. And kukunti na lang yung nakikita kong pansit canton, yung noodles yung term nila. So number 2 is yung gameplay. So sa gameplay dito guys, syempre may auto attack pa rin naman, di ba? Ang good thing nandito or yung napansin ko kakaiba ay currency. So yung currency guys, gems ang ginagamit pambili ng item, pang plus 15, plus 10, plus 12. Puro ano siya, puro gems siya. Hindi siya gumagamit ng ALS. Magagamit mo lang ang ALS kapag mag-upgrade ka ng skills or bibili ka ng skill book. So number 3, yung farming. Sa farming guys dito sa Cabal Infinite Combo, hindi ko pa na-explore lahat dahil wala pa akong map ng Fort Lux for crafting. So sa farming dito, syempre ang main goal lang natin dito ay makapag-farm ng gems. Pero syempre kailangan nyo rin kumuha ng sapat na ALS para makabili kayo ng mga skill books. So isa yon doon sa mga napansin kong bago. Yung farming diskarte dito halos mas advanced ito compared doon sa CBMPH. And sa mga nagtatanong kung may VPN daw bang kailangan dito sa mismong game, ang sagot po ay wala. Hindi nyo kailangan ng VPN. So huwag kayong magpapakinig kung kani-kanino dahil hindi nyo kailangan ng VPN. Naglalaro ako ngayon dito sa Pilipinas and wala akong gamit na third party app or any VPN para lang malaro ito. Hindi to katulad ng ROA dahil na ko-compare kasi yung Infinite Combo sa ROA. So magkaibang magkaibang sistema sila pagdating dito sa Cabal Mobile. Number 4 is yung game mobs and bosses. Kung mapapansin nyo, si Pelcos and yung nasa harap natin kanina, wait lang, pakita ko sa inyo. Isa ditong sa mga bago ay yung mobs. Kung pansinin nyo maigi yung mobs guys, yung garlic dito, yung red garlic, iba yung itsura. And yan is a normal mob. Pag pumunta naman kayo dun sa mga kakaibang mobs tulad na to, yung garlic captain, alam mo na kagad or madidistinguish mo na kagad kung sino ang boss nila or sino ang medyo kakaiba, yun ang kanilang leader. So for example dito, no, hanapin natin yung fox. Yung fox captain ay iba na rin yung itsura. Lycor king, ayan, so iba na rin, no. Kung mapansin nyo naman yung itsura ng mga garlic, ibang iba na talaga compared doon sa dati. So isang sample dyan is ito ang Lycor king. Yan, no, Lycor king, iba na siya, mukha na siyang werewolf yung itsurahan nila. So dito nagkaroon ng development ang Cabal na to nung nilabas. So number 5 on our list will be the quest series. Kung pupunta kayo sa quest,
Ayan, yung quest series niya kasi guys, sunod-sunod na kagad. And then, sa quest niya, merong mga item na kailangan nyo pumatay ng mobs para makuha mo yon. And also, sobrang konti ng quantity na kailangan mong patayin na mobs. So, maximum na dito ay 20. Hindi ko lang sure sa pagkuha ng Shine Guard items, mga pang level 110 and above. Pero tingin ko nasa 80 pa rin yung dami ng mobs na kailangan nyong patayin or kailangan nyo patayin para maka-accomplish nyo yun at makuha nyo yung rewards. So, yung quest is one of yung bago dito sa Infinite Combo. Ilan yung mga na-quest ko kaya ang bilis ko mag-level 47. Nilalaro ko lang siya 1 hour lang after ko magtrabaho. So, hindi siya sobrang addict. Pero kung aadikin ko to, 169 na ako ngayon. So, yun lang yung difference. So, 1 hour na laro, hindi naman kailangan sobrang addict na maglaro. And number 6, yung auto on and off ng bike casting at saka ng board. Pansinin nyo guys, pag naka-auto attack ako, bigla yan magkakas ng board. Dahil merong free board na binigay ang ating GM dito sa laro. So pansinin niyo yan guys, pag natapos yung quest at nalayo na siya doon sa quest story, bigla siya magkakas ng board, and then after niya, kapag malapit na siya doon sa mobs na papatayin niya, bigla mag-off yung board and then tsaka siya aatake nang hindi ka nagpipindot ng button for bike or for board. So, ayan. Diba after niyan, magtitipi siya. So pagkatipi niya, kasi naka-auto quest ka eh, magtutuloy ng quest yan, tapos magkakas ng board. Yan, diba? Pinindot nyo na. Wait lang Kasi kanina, napansin ko din yan, cast siya ng board. So, kapag malapit na siya sa mobs, tsaka siya magtatanggal ng board. Yan, tayo lang natin siya mag-quest. Tapos hindi nag-cast, no? Kasi kanina cast siya ng ng board. So, yun, pasok yun, mapapansin nyo yun guys, magkakas ng board. And so hindi na natin siya ma-tsempohan, no? Pero yun, so kasama siya sa number 6 natin na bago dito sa Kabal Mobile. And number 7 is yung rewards, logins, and yung after patch update. So, ang tinutukoy ko dito, yung binigay ngayon after the patch update. Yung binigay ngayon ay ito. Yung mga plus 5 na Diamond Effector, Sapphire, Emerald. So, iba-ibang klase ng Effector and iba-iba din ang klaseng ng stats na dagdag. Hindi siya based on skills. Based on based on item. Based on character pala. Character stats. So, medyo kakaiba, no? And then, meron na siyang Astral Board K-Red. So, saglit lang yan, guys. Temporary item. And then, sa mailbox, makaka-receive din kayo katulad nito. Ayan, yung mga Critical Ring plus 2. And then, yung mga item. And then, Blessing Bead Skills and XP. So, hindi pa natin yung gagamitin dahil wala pa tayo sa level 75. So, pag level 75, tsaka akong gagalawin yung free set na yan. Dahil, usually tinatagal lang yan is 1 day or 3 days. So dun yung ma-maximize yung yung paggamit nyo ng item na binibigay ng GM. So number 8 is yung Kabal menu interface. So kung tayo sa menu, yung mismong interface na nakikita nyo sa screen, ibang-iba siya doon sa Kabal CBM PH. And then yung nilayo lang yung settings, restart, tsaka yung support, yun lang. And then the rest, nakaangat siya. And kung mapapansin nyo, halos 6 yung nasa isang row. Ayan, 6. Dati kasi 5 lang. 5 or 4 lang. Kaya sobrang siksikan yung icons. So, isa yun sa mga Tapos may menu pa dyan na ang menu, kunyari nasa green despair ka, makakapagbukas ka ng agent shop. Merong agent shop sa menu board ng Kabal. Sa menu mo ibang mapa to
despair ka, nasa despair ka. Dati kasi kailangan pumunta ka ng Bloody Eyes para lang makapagkalkal. So sa mga premium user, kailangan nilang gumamit ng agent shop item pang open, usually during dungeon, mga ganun. So dito nakasalpak na siya sa menu board ng ng Cabal menu. So napakadali na i-access ng agent shop. So anytime pwede ka mag post ng ng item na ibibenta. Number 9 is yung item mismo. Yung item ngayon dito ay kakaiba. May available ng plus 15. So puntahan natin yung item shop. So for example, armor, no. Hanap lang tayo ng Sigmetal na GL. So meron ng mga available na plus 15, plus 12. So iba-iba or depende sa character siguro. So sample lang natin sa Martial suit. Sample lang guys Sigmetal DM. Tapos inipat nyo to sa highest. Ayan So meron ng plus 15. Ayan Plus 15 guys. So pag ito tinarget nyo, wala nang kahirap-hirap ang item, di ba? Plus 15. Sample na natin plus 15. Meron merong isa 33,000 gems. So pwede na yan pang startup. Mithril naman, so plus 11 sa Mithril, pero hindi yan yung goal natin guys. Dapat yung mga plus 15 na, kahit paunti-unti, plus 15 or plus 10. So yun yung target nyo guys. So yun yung napansin ko din, available yung mga item na plus 10, plus 15. Iba-iba yun, syempre may depende sa parts ng character. So last on our list, yung number 10 ay yung collection at item shop. So yung collection mo ay ito na, itsura. Ganyan guys. So, sobrang simple na lang, hindi na siya sobrang daming cheche-boreche. So imagine nyo, makakuha ka ng ganitong tatlong peraso. May all attack plus 3 ka, tapos meron ka pang blessing bead. And then sa level 2, yung board natin, so makakuha ka ng ganyang board, yung ganyang board. And then yung board na to, so magkakaroon ka ng critical damage agad guys, plus 9%. So iba-iba yung bigay. Defense plus 7, PBE defense plus 7. So sa mga future update siguro ng mga bagong i-release na Cabal, ganito na yung lalabas. Imagine mo, kailangan mo ng dry frame plus 4, plus 4, ignore penetration yung bigay. Makompleto nyo lang yan. So yun, plus 5 ng mga weapon, lahat sila may silbi na. So yung pag delete mo extra, ingat-ingat ka doon. Dito sa plus 15, so ang bigay dito ay Potion of Luck. So dito makaka 10M ka, plus 15 na item, ayan. Then sa upgrades, hindi ko lang sure, may naririnig akong kung ano-ano sa upgrade. So dito yata yun. Yan, sa item upgrade. So yan, lagyan natin to. So meron siyang dito sa labas. So since low level pa lang, sooner papakita ko ano yung magiging itsura ng upgrading. So for now, ito lang muna since low level, and kailangan natin magpa-level 100 para makuha natin lahat ng kailangan natin na info regarding the game. So yun lang, and stay tuned kasi magre-release pa ako ng mga videos regarding Cabal Infinite Combo in the future. So yun lang, and see you on the next video guys. Bye bye.